Chapter 3. Excited na nagtanong si Anita kay Sabrina habang kumakain sila ng hapunan. Kumusta na mga estudyante mo? Well, they have different personalities. Gusto niyang ikwento ang natatanging estudyante na nakakuha ng kanyang atensyon, pero pinigil niya ang sarili. Alam ng kaibigan na kaya siya naroon ay para makalimot sa paghihiwalay nila na Efren. Baka kung anong isipin nito kapag nagtanong siya kung kilala nito si Seryo. Nag-enjoy ka ba? Sumubo siya ng kanin at ulam bago sumagot. I think I will enjoy teaching here. At least kakaiba. May kasing tandaan ni mami na estudyante ko. May parang tatay ko na rin. May bagets na sobrang makatitig. Ay ba't maraming maliligaw sa'yo rito? Hindi naman ako nagpunta rito para magpaligaw. Aniya, narito ka para makalimot. Tura nito, malay mo dito mo pala mahanap ang totoong soulmate mo. Saka ako naiisipin niya, Anita. Siya nga pala, thank you daw sabi ni Alberto kasi pumayag ka na magturo ng ALS kahit allowance lang ang bayad. Kung hindi ako nakatanggap ng regular summer classes, dapat ako magtuturo sa kanila. Biglaan kasi ang project ngayon ni Alberto. Tamang-tama rin na pumayag kang magturo dito sa amin. Ngumiti ang dalaga. Wala yun, wala rin naman akong gagawin buong summer eh. Sa birthday ni Alberto, isasama kita sa kanila. Kailan yun? Sa Sabado. Friday pa nga lang naroon na ako sa kanila para mag-prepare. Alam mo na, someday I'll be the first lady of this town kaya dapat maging visible na ako sa mga ganyang pagtitipon. Nakangiting sabi ni Anita. Tuloy-tuloy na ba ang pagtakbo ni Alberto bilang mayor? Isang beses pa lang niyang na nakikilala si Alberto. Oo naman, kailangan ng bayang to ng pagbabago. May pagkasalbahe ang incumbent mayor dito. Sa mismong birthday nga ni Alberto, i-a-announce niya ang kanyang kandidatura. Sama ka ha? Baka abutin ako hanggang Saturday sa paghanap ng bahay. Gabi pa naman yun eh. At saka wag ka magmadaling humanap ng bahay. You can stay here as long as you want. Katwiran nito. Thanks Anita. Pero nakakaya naman sa family mo. Ikaw ang bahala pero basta. Kailangan naroon ka sa party ni Alberto. Ipapasundo kita rito sa Sabado ng gabi, okay? Sige na nga. Pagpayag niya. Habang naroon siya sa bahay ng pamilya ni Anita ay natutulog siya sa kwarto nito. Magkatabi sila sa kama. Natutulog na ang kaibigan ay binabasa pa rin niya ang registration forms ng estudyante niya. Sa pinakahuling pahina ng registration form, may isang tanong na kailangan sagutin ng estudyante in essay form. Napapangiti siya sa kasagutan ng karamihan. Ang tanong, bakit mo gustong mag-aral ng ALS? Ang sagot ni Miguel Entrada, gusto ko makasabay sa pagtatapos ng kolehiyo ng aking anak at may pagmalaki niya ako. Ang sagot ni Sally Ramirez, para maranasan ang pakiramdam ng nakatapos ng pag-aaral. Nahiya ako sa aking mga anak at apo. Gusto ko maging magandang ehemplo sa kanila. Ang sagot naman ni Randall Lucido, dahil pinilit ako ng boss ko, gaganda daw ang buhay ko kapag nag-aral ako. Sana nga. Nang napatuon ang paningin niya sa papel na seryo, pumitlig na laman ang kanyang puso at binasa niya ang sinulat nito. Matagal na panahon ko nang gustong gawin to pero maraming hadlang. Gusto ko mag-aral para mabuo ang pagkatao ko at para sa mga taong mahal ko. Sa aking mga magulang at mga kapatid. Higit sa lahat, gusto kong patunayan sa pinakamamahal ko na kahit wala na siya, tutuparin ko pa rin ang pangako ko sa kanya na bubuuin ko ang pagkatao ko sa pamamagitan ng pagtatapos. Maaring abutin ako ng matagal na panahon pero sisikapin kong makarating hanggang sa dulo. Napalunok si Sabrina. Matapos sabihin na maikli pero madamdaming essay ng binata, he had a heart and he had brain. If she had to rely on what he wrote, hindi niya alam kung bakit parang may karayon na tumusok sa kanyang dibdib nang nabasa ang tungkol sa pinakamamahal nito. Of course, he could have been referring to a woman he dearly loved. Wala na ang babaeng mahal nito. She wondered what happened. Sa 3 buwan na makakasalamuha niya si Seryo, malalaman kaya niya ang tungkol sa istorya ng buhay nito at ng iba pa niyang estudyante? Hanggang sa tumabi siya kay Anita sa kama, ay iyon pa rin ang laman ng kanyang utak. Naglalaro sa imahinasyon niya ang imahe ng kanyang mga estudyante. Pero namumukod tangi sa mga to ang imahe ni Seryo. Kung anong makikika at karisma meron ang lalaking iyon ay hindi niya alam. Basta ang alam niya, nasasabik siya sa muling pagtuturo bukas ng hapon.
5 to 4 ay nasa loob na ng classroom si Sabrina. Nang tumayo siya sa harap ng mga estudyante ay kaagad niyang napansin na bakante ang unang silya sa pangalawang hilera ng mga upuan. Nag-roll call siya pagpatak ng 4:00. Pangalawang tinawag niya ang pangalan ni Sergio kahit alam niyang wala pa to. Sergio Año Nuevo? Ulit niya. Wala pa siya, Miss Sabrina, sagot ni Randel. Pero darating po siya, may tinatapos lang na construction site. Bahagya siyang tumango. Tama ang iniisip niyang construction worker to. At least may pangarap tong makatapos kahit high school. Kung makakapag-aral to na kahit 2 taong vocational course, maaari itong makaalis sa mababang uri ng trabaho. Itinuloy niya ang pagtawag ng mga pangalan ng mga estudyante. Nang natapos siya ay sa kanya sinimulan ng pagtuturo. English literature ang kanyang unang topic. She discussed the story of Romeo and Juliet written by William Shakespeare. Kahit paano nakakapag-interact naman ng mga estudyante niya. Some were even trying to make the mood light, bagay na nagugustuhan niya. Habang dumadaan ng mga minuto, umaasam siyang darating si Sergio pero natapos ang English subject ay wala pa rin to. Mathematics na ang itinuturo niya nang bigla itong dumating. Kumatok to sa pinto ng classroom at kaagad na sumigdo ang tibok ng kanyang puso. Nang magtama ang mga mata nila, hindi niya napigilan na magnakaw ng buntong hininga. Tingin niya ay bahagyang humihingal pa to nang magsalita. Pwede pa ba ako pumasok, ma'am, kahit late na ako? Tanong nito. Oo naman. Come in. Kakasimula lang namin ng math. Sagot niya. Kinailangan niyang ibaling kaagad ang atensyon sa blackboard para maiwasang mapatingin muli sa binata. As I was saying, aniya bago tuloy-tuloy na pinaliwanag ang itinuturong basic algebra. Nang lumingon siya uli ay nakita niya nakaupo na si Sergio sa pwesto nito. Nakapangalumbaba ito habang nakatingin sa kanya. His stares made her very conscious. Nainis na siya sa kanyang sarili. Kaninang wala pa to, hindi naman ganoon ang pakiramdam niya. Bakit ngayong naroon na to ay parang kinakalimbang ang kanyang dibdib at namamawi sa mga kamay niya. Nininerbo siyang hindi mawari. She wrote one equation in the board. Pagkuha ni bumaling siya sa kanyang mga estudyante. Iniiwas siya ang tingin sa pwesto ng binata. Anyone who can answer the equation and the board? Tanong niya. Iginala niya ang paningin pero walang nagtaas ng kamay. Gusto ba niyang magbigay pa ako ng examples para mas maintindihan ninyo? Nagtaas ang kamay si Sergio. Nang sulyapan niya to ay nakatitig sa kanya. Subukan ko, ma'am. Anito. Okay, Mr. Año Nuevo. Tumayo at lumapit sa unahan. Nagmukha siyang maliit nang tumabito sa kanya. Pakiramdam ni Sabrina nagsisikip ang kanyang dibdib. At parang bigla sumikip ang kwartong yun at sila lamang ni Sergio ang naroon. His nearness made her shiver. Hindi naman magkalapit ang kanilang mga katawan pero pakiramdam niya ay nagra-radiate ang hunab ng balat nito sa kanya. Lim siyang napasinghap. He smelled good. How could a construction worker smell so nice? He smelled of sweet masculinity. Inbang mabining amoy ng lalaki na kahit galing sa trabaho hindi naman mabaho. Inbang tipong amoy na naarawan pero hindi masangsang. Bahagya pa itong lumapit sa kanya. Hindi alam ng dalaga kung anong gagawin niya. Uurong ba siya o ano? Pakiramdam niya nagsisikip lalo ang kanyang paghinga. Itinaas ito ng bahagya ang kamay. Chalk, ma'am? Napamaang siya. Yes. Inabot niya rito ang chalk. Nang di sinasadyang napadaiti ang kamay nito sa palad niya ay para siyang nakuryente. Para bang may mainit na bagay na dumali sa kanyang kamay at nagtuloy sa kaibuturan niya. Humakbang siya ng paatras. Kinailangan niyang humawak sa gilid ng mesa dahil pakiramdam niya ay mabubuwal siya. Para nanghihina ang kanyang mga tuhod. Anong meron si Sergio? At ganoon na lamang epekto nito sa kanya. Ipinangako niya sa sarili na kung papalitan niya si Efren, iibig siyang muli. Masigit kaysa rito ang pipiliin niya. She wanted someone more handsome than him. Yes, kung tutuusin ay mas gwapo si Sergio kay Efren. Mas matangkad to. He was an epitome of tall, dark and handsome. Pero kahit sa pisikal na aspeto lang natatapos sa mga katangi ang hinahanap niya sa isang lalaki, maaari niyang ipalit sa dating nobyo. Dapat ay masigit ang mga katangian ng lalaki magugustuhan niya. Hindi lamang sa pisikal na anyo. Kailangan ay mas malayo ang narating nito sa buhay. Mas edukado. Hindi niya masyadong binibigyan ng timbang kung mayaman man o hindi. Basta ang importante sa kanya, kailangan masigit ang mga katangian kay Efren pagdating sa level ng pinag-aralan.
Sa bagay na yun, hindi malalampasan ng binata ang dating boyfriend niya. Malapit nang matapos ni Efren ang doctorate degree nito. Samantalang si Sergio, kailangan pa makipagsapalaran sa eksamin pagkatapos ng programang ALS para makakuha ng kaukulang diploma upang makakuha ng kurso sa kolehiyo. Kung kukuha na to ng 4 na taong kurso, kailan pa to makakatapos? Damn, ano ba pinag-iisip niya? Nababaliw na yata siya para pag-aksaya ng panahong isipin ang mga bagay na yun patungkol sa kanyang estudyante. She had not known him personally. He was just her student, like anybody else in the room. Ma'am? Untag ni Sergio sa kanya. Bahagya pa siya nagulat. Tapos na pala nitong isolve ang equation na nasa board. Yes? Tapos na. Tama ba? Tiningnan niya ang sinulat nito. The answer was correct. Very good. Aniya, tama ang sagot mo, Mr. Año Nuevo. Bigla nagpalakpakan ang mga estudyante. Sa pangunguna ni Miguel, sabay-sabay pang sumigaw ang mga to ng palayaw ni Sergio. Serge! Serge! Isang malapad ng ngiti ay sinagot nito sa mga kaklase bago bahagyang yumukod. Bumaling to at iniabot ang chalk sa kanya. Nanginginig ang kamay ni Sabrina nang itaas yun para tanggapin ang chalk na inabot nito. The moment his skin touched her palm, she shivered again. Gusto niya niyang mapapikit. Hindi na kayang maabot ng kanyang isip kung bakit nangyayari ang ganun sa kanya. Nung nagsalita siya ulit ay bahagyang nanginginig ang kanyang boses. Bagay na gusto niyang ikagalit sa kanyang sarili. Dapat bang mawala siya ng focus dahil sa isang alarming na estudyante niya? Para maibisan ang nararamdamang tensyon sa kanyang sarili, minabuti niyang gumawa ng 5 tanong sa board. Sa hindi niya kailangan tumayo ng matagal sa harapan at magsalita. Please get a piece of paper for a short quiz. Sagutan ninyo ang mga to. Ani habang nagsusulat ng mga numero sa board. Nakarinig siya ng bulungan sa klase. Alam niyang hindi pa handa ang karamihan sa quiz na yon. Pero iyon ang pinakamabisang solusyon para makaupo siya at may relax ang binti niya parang ibigay ang mga sandaling yun. It's okay kung hindi pa niyo masagutan ng tama ang lahat ng questions. Sabi niya, I'll explain further after the quiz. Habang nakasubsob ang mga estudyante sa pagsasagot ng quiz, naupo siya sa silya sa harap ng mesa niya. Iginala niya ang paningin sa mga to. Blako ang ekspresyon ng mga magkakaklase. Karamihan ay nakakunot ang noo. May kagat-kagat ang dulo ng ballpen. Ang iba ay kumakamot sa ulo. Ang iba naman ay pinagpapawisan. Mangilan-ngilan lamang ang mga nagsimula kaagad na magsagot sa papel. Si Randel ay nakamaang sa kanya. Bahagya niyang itinaas ang kanang kilay. Yes, Randel? Bakit hindi ka pa nagsisimula? Tanong niya sa binatilyo. Ngumiti ito pero hindi nagsalita at saka lang to kumopya sa board. Iniwasan niya na mapatingin kay Sergio na katabi ni Randel. Itinoon niya ang paningin sa gawing likuran pagkatapos ay nagbuklat na lang siya ng librong nakapatong sa mesa niya at nagbasa. Pero habang nagbabasa siya ay parang bigla niyang naramdaman na may nakatingin sa kanya. Sa sulok ng kanyang mga mata, parang nakikita niya na nakatangkod si Sergio at nakatingin sa kanya. Muli bumilis ang pintig ng kanyang puso. Pinigilan niya ang sarili magtaas ang paningin pero hindi niya natagalan. Na magangat siya ng paningin ay napatunayan niya na nakatingin nga sa kanyang binata. It was more of a gaze. Naging erratic ang tibok ng kanyang puso. May itatanong ka, Mr. Año Nuevo? Kabiling ito. Wala, ma'am. Nagnakaw muna siya ng buntong hininga bago nagsalita ulit. Then finish your quiz. I'm done, ma'am. Nagulat siya. Tapos ka na? At English pa ang isinagot nito sa kanya. This man amazed her in many ways. Tumango to. Sumulyap siya sa wristwatch niya. Wala pa 5 minuto ang nakakaraan. Tapos na to ang 5 equations? May I see your paper? Tumayo to at lumapit sa kanya. Parang gustong pagsisiyahan ni Sabrina na nasabi pa niya yun. Ngayong alam na niya ang epekto ni Sergio sa kanya ay hindi na niya maaring itanggi yun. Dapat ay iwasan na niya ang mapalapit dito. Nang iabot nito sa kanya ang papel nito, iniwasan niyang masanggi ang kamay niya sa kamay nito. Iniwasan din niya na mapatingin na sa mga mata nito. You may go back to your seat. Aniya, sinadya niyang langkapan ng formalidad ng kanyang tinig. Nang tumalikod ang lalaki sa kanya sinulyapan to. Kaagad din siya nagbaba ng tingin nang nakita niya na nakatingin si Randel sa kanya. Itinoon niya ang atensyon sa pag-check ng quiz ni Sergio.
To her surprise, tama lahat ng sagot nito. Inabot na ng break time pero hindi pa tapos ang karamihan sa magsagot ng quiz. Kaya ibinigay na lamang ni Sabrina na assignment yon. Gusto niyang sisihin ang sarili sa pagbibigay ng surprise quiz. Gayong alam naman niya na hindi pa ganong alam ng kanyang mga estudyante ang itinuro niya sa loob ng 2 araw na pagtuturo. Kaagad na nagkaingay ang mga to ng palabas ng silid para magmerienda. Babalik ang mga to pagkalipas ng 15 minuto. Lihim siyang nagpasalamat na lumabas din si Sergio. Hindi niya akalaing babalik to pagkalipas ng 5 minuto. May dala tong 2 styro cups na may lamang umuusok na kape. Hi ma'am. Anito habang papasok sa silid ng silid-aralan. Pinigilan dalaga ang pagsikdo ng tibok ng kanyang puso. Yes, binilhan kita ng kape. Tugon nito. Lumapit ito sa mesa niya at ibinaba ang styro cup ng umuusok na kape. This time, hindi na niya napigilan ang eratikong pintig ng kanyang puso. Hindi mo na sana ako binili ng kape, Sergio. Balik niya. Wala siyang maisip sabihin at parang tinatambol ang kanyang dibdib. Sana hindi nito mahalata ang easiness niya. 3-in-1 lang yan, sabi nito. Hindi niya napigilan na mapangiti. His gesture was very simple yet it struck her straight in her heart. Mababawasan pa ang allowance mo? Saad naman niya. 7 pesos lang yan, hindi mabigat sa bulsa. Nakangiti rin ito. Hindi nakaligtas sa kanya ang bili nito sa kaliwang pisngi. Salamat. Pwede ba ako dito ma'am o gusto mong iwan kita? Mas bumilis ang pintig ng puso niya sa sinabi nito. Okay lang naman. May itatanong ka ba? She wished he would just ask anything about their lesson. Baka hindi niya makayanan kapag may sinabi itong kung ano. Wala naman. Hihingi lang sana ako ng paumanhin na hindi ako nakahabol sa first subject natin. Simula nito. It's okay. As long as makaka-catch up ka sa lessons. Binasa ko kagabi ang Romeo and Juliet. Nito. Napanood ko rin ang pelikulang yun. So anong comment mo? Naniniwala ka ba sa everlasting love? Hindi maintindihan ni Sabrina kung bakit hindi niya mapigilan ang sarili magtanong. Naniniwala akong hindi mamamatay ang pag-ibig. Pahayag na binata habang nakatingin ng diretso sa mga mata niya. Nakita niya ang pagyabog ng kalungkutan sa mga mata nito. Nagsalita ito ulit. Ang masakit kapag naputol ang pag-ibig dahil sa isang trahedya. Kagaya ng nangyari kina Romeo at Juliet, hindi kinasiyahan ng langit ang pagmamahalan nila. Namalaya na lamang niya na nakakikinig na siya sa mga kuro-kurong binibitawan na Sergio. Napatunayan niya na hindi lamang pala tumahusay sa mathematics. Magaling din to sa literature. Unti-unti, nawala ang nararamdaman niyang uneasiness sa presence nito. Bago pa pumasok ang ibang estudyante, naubos na pala nila ang kanilang kape.